Kaya nyo bang buhayin? Kaya nyo bang pag-aralin yung mga pinapaaral niya? Guys. Sila Romel, sila sila Melvin. Kaya nyo bang tulungan? Tama yan. Paano sila kung gano'n ang mangyayari? Sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab. Yan tayo. Napilit nilang dinadown kaso hindi ba sila masaya sa mga nangyayari sa mga paligid? Na hindi lang po 300 plus na kung pag sama-samahin mo lahat ng mga natulungan ng mga madami. Mga Biruin mo na lang kung mawala ang Kalingap ngayon. Diyos ko po. Malaking part na rin yan sa government, natin, sa government. Sa atin. Hi guys! Magandang araw po sa lahat ng mga Team Kalingap. Syempre sa lahat ng mga viewers, subscribers, and followers natin, maging sa YouTube at sa Facebook. Maraming kumakalat. At syempre kung gusto mo maganap ng update dito sa Kalingap, ito po ang channel na para sa'yo. Ang baliw na reaktor pero nakakaaliw. Detalyado kung umaliw ang nag-iisang Merzano TV 2.0. At araw ng linggo, December 14, 2025. At pag-usapan natin ito guys, itong mga in-upload ni Beyonce. Ang tanong, nagtatampo nga ba? At masama ba loob ni Beyonce? Tingnan natin. At meron nga siyang mga pinost, no, sa kanyang My Day, I think. No, at kung sa mga viewers natin, alam nyo naman na last time sa live ni Papa Eds, pumasok si Beyonce. At doon nga, napagkamalan ata ng iba na si Beyonce ay basher. Pero, yung po ay totoong account niya. It turns out totoong account niya. At ang masakit doon, tinawag pang kumag si Beyonce. At I think, syempre sa akin masakit yun, di ba, no? Pero anyway, tignan natin. At the same time, yun nga, marami rin nagpapakalat na paninira dito kay Papa Eds. At panoorin po natin, bigyan natin ng video reaction yung upload yung live ni Kuya Gilo Mugs, no? At nandun si Papa Eds, nagsalita din si Papa Eds doon. So, hindi na papatagalin, pero shoutout muna natin lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre sa lahat ng mga EDC, marathoners, no? Shoutout po sa inyo. At syempre, shoutout muna natin lahat ng kanilang partners and reactors sa pangunayan ni Kuya Balsangos Matubang, Ate Edna, at Kalinga Prab. At hindi ko na papatagalin. At ito na nga guys, nakita ko to, no? Kagahapon hata to. Kagabi. Sabi dito ni Beyonce sa kanyang mind, hindi ako basher guys, nakumag pa sa comment section. Ito yung sinasabi natin na talagang parang naano si Beyonce na saktan, di ba? Pero yan, so hindi naman po ata sinasadya nung nag-comment, no? Na pagsalitan lang kumag. Kaya next time, basahin muna natin yung sinasabi sa comment bago tayo magsalita ng hindi maganda. Yung pala, it turns out si Beyonce pala yung nakakaawa. Actually, kung tinignan ko rin po ito marami ako dito nakitang post na, yan, no? Si Simply Shy nag-post siya. Lord, ayoko na, nakakapagod na. No, so I don't know kung nagtampo ba si Beyonce. Bakit ganito yung post niya? So, nakaka-worry din na I'm hoping na huwag seryosohin ni Beyonce yung mga nagko-comments. Kasi kung humingi naman ng sorry based sa mga viewers natin, humingi na daw ng sorry itong nag-comment kay Beyonce sa live ni Papa Eds, no? At hindi niya sinasadya na pagsabihan niya, no? Sabi ni Annalyn Padilla, okay lang yan, be, ganyan talaga ang buhay, may mga bagay na hindi talaga nakalaan sa'yo. Try to experience yan, baby. The best you can do is you need to study hard, love can wait. Ano yan? Wait still young, pretty baby Beyonce, bonus na lang kung talaga kayo ang nakalaan para sa isa't isa. I love you Beyonce, wala kasi akong anak na babae, kaya napamahal na ako sa'yo. Always pray to God to guide you. So naawa lang din naman din ako. Yan, Lord, ayoko na, nakakapagod. Hindi ko alam kung bakit ganito yung post ni Beyonce, no? Pero anyway, samahan ninyo ko na panoorin at bigyan natin ng reaction video itong live ni Kuya Gilo Mugs, no? Kasama si Papa Eds. Tara, play natin. Marami na pong manggagamit ngayon. Ha? Nandiyan ko sa labas. Oo, dito lang to. At Ayan si Eds guys, oh. balita. Marami nagsusumbong. Kamang usapan na. Oo, about daw kay Beyonce. Bakit? Kasi may ginamit daw siya na account na bago sa live mo kagabi.
Kasi hindi na rin na kasi Issue ba yun? Oo. Issue na naman yun. Kaya nga. Napakalit na bagay. Hindi ko daw napagsabihan daw siya ng hindi maganda. Pero nagsorry naman daw yung mga kung siya Oo, totoo naman si Papa Eds, maliit na bagay pinapalaki, di ba? Pero syempre, let's consider din yung feelings din ni Beyonce kasi babae, bata pa, no? No, at tuloy natin. man talaga daw yun, nagsorry naman daw yung nagsabi dito sa mga nagmamahal ng EDSA na Oo, tama yun. oo, Tama naman, umingi na pala ng sorry. So, okay lang. napagkamalan daw na baser. Kaya nagsorry naman na po sila dito. Kaya kahit sino ba nakakalam, malay mo kung ginagamit lang si Beyonce, di ba? Totoo yan. Kasi mahirap magtiwala sa mga bagong account na kung ano-ano. Oo. Wala. Totoo naman, mahirap talaga. Patunay na siya yan, di ba? Oh, yun yung sabi ko nga. Huwag natin palakin yung mga bagay na hindi naman masyado napakalit na bagay ay pang Sa totoo lang kasi Marami guys. tayong kailangan gawin ngayon, hindi man ganyan. Oh, ayan. Then tulungan. Kaya nga. Mag-focus sa mga ganon, sa pag-anniversary, yan ang natin po. Diba? Oh, yun na. Diba kasi masyadong sensitibo ay. Guys, narinig nyo? Ang pukusan natin yung anniversary. Oo. Kung tayo sensitibo, wala na. Paano na tayo yan? Hindi tayo maraming taong magkakaiba ng ugali, no? Mas lalong masasaktan kayo kung masyado kayo mabilis mas maramdamin. Anong masasabi mo sa kanila? Palawakin lang yung pag-unawa. Oo. Yun talaga pinaka palawakin pag-unawa at yung Pasensya. yung pasensya. Saka matuto ding rumespeto. Yun. Mag-ingat, hindi ko pa siya blinak nung gabing yun. Kasi kasi hindi ko rin yun alam eh. Oh, tignan So, hindi alam talaga ni Papa Eds na si Beyonce yun, ganon. Tama sinabi niya guys hindi daw niya alam, no? Okay. nyo. Tama yung sinabi ko, di ba? Tama yung paliwanag ko guys. Kahit nga si Eds yan. Kung siya mismo. Oh, tignan nyo. Tapos ang dami nagpapaano ng chismis kung ano sa Facebook. Di ko na lang pinapansin kasi wala naman matutulog pagka pinansin. Oo. Bayaan mo na lang yun eh. Mga negatibo lang naman yun. Importante, focus ka sa future. Yes. Sa mga magandang ginagawa mo lagi. Ang dami naninira talaga ngayon. Pag ganito ewan kung anong mga motibo niyan. Kaya, Ang binabayaran na di mo maintindihan. baka may nagsasahod sila. Baka yan. Sinasahuran. May nagpapasahod sa kanila yan. Oh, tsaka pag di naman totoo, baliwala lang yun eh. Totoo lang guys, baliwala lang naman yun. Kahit alam mo hindi totoo. Baliwala lang yun. Kahit nga magpo-post siya, kahit anong sabihin niya eh. Okay, tatawa lang ako pag gano'n eh. Pero tama naman din si Papa Eds, no? I mean, huwag tayo masyadong maging sensitibo. Pero sa akin, yung mga supporters din, no? Kapag may mga ganon, pag nakita naman natin hindi nagbumura, hindi nagsasalita ng hindi maganda, so wag natin salitaan ng hindi maganda rin. Tulad nun, lesson learned din po sa lahat to. Kasi nakakaawa din si Beyonce. No, kahit sabihin natin hindi natin alam na si Beyonce yon, still we need to respect, no? No, at kaya sabi mo ang dami account, kung as long as hindi naman nagbumura, hindi nagsasalita ng hindi maganda, wag natin pagsalita ng hindi maganda. Diba ako, nagsasalita lang ako ng hindi maganda sa pag alam kong basher Talagang nabasa ko paninira kay Papa Eds, yun. Sabihan ko talaga. Pero pag nakita ko naman, hindi maayos naman, wala namang sinasabing hindi maganda, wag nating gantihan ng hindi rin maganda, diba? Kawawa din naman. Tulad nun, ako feeling ko nga nasaktan si Beyonce. Pero it turns out, medyo naging okay naman na siguro siya. Siguro napag-usap na sila ni Papa Eds na. Pagod na siguro. Mapapagod din yan. Oh. Ikaw, napapagod ka ba? Hindi ako mapagod. Kasi wala ka nang pakialam sa mga basa, di ba? Hindi ko pinapansin. Kasi hindi naman po sila kasi nakakatulong guys. Nakakatulong sa channel ko yung pag-iintindi. Yes. Tama naman. Kaya yan din ang lagi ko pong sinasabi rin kay Eds. Sabi ko, bayaan mo na yung Eds. Hindi naman na sila nakakatulong. Matagal na po na maraming naninira kay Edu guys. Pero hanggang ngayon, hindi naman sila. Hindi lang kay Edu, kay pati si Beyonce. Pero hindi naman sila nagtatagumpay. Wala naman silang nagtatagumpay sa... Di naman magtatagumpay talaga ang fake news eh. As long as fake news, hindi magtatagumpay. Hindi yan magtatagumpay. Di ba, no? paninira sa kanila. Kahit walang ginagawa. Saka pangit yung maninira sa kapwa nang wala kang Dahilan. Yun. May kakasala ka lang din nun ay. Totoo yun, no? Nagigis ka nang di mo alam. Mm. Diba? Diba, para tayo niyang walang manners, wala tayong pinag-aralan.
Gagawa tayo, minsan gumagawa tayo ng kwento para makasira ng kapwa. Ano guys, maliwanag po ah. Maliwanag na kayo. Move on. Move on tayo. Focus tayo sa ginagawa ni Kalingap Edo sa pagtulong. Yan guys. Dito na kami umupo. Focus po tayo sa mga pagtulong na ginagawa niya. Doon po tayo mag-focus. At sa mga Yung magaganap. private na usapin, minsan, Wag mo hindi na- na yung kailangan pinapalabas pa, Tama. pinapalawak. Minsan, mas magiging kung mga, saan ka nakakita ang private life na kailangan pang Ilabas. sa lahat. Oo. Diba? Yan ang, alam mo, actually, yun ang gusto ko kay Papa Eds. Napaka-private person niya, no? At doon mo makikita na talagang pinapahalaga ni Papa Eds yung privacy niya. Pero tama naman yun eh. Actually, tama naman talaga yun. Dapat talaga, yung private is a private thing. Kaya lang, syempre, ako, sa mundo ng social media, lalo pag nasa mundo ka ng social media, asahan mo, kahit yung privacy mo, ilalabas yan. Kasi hindi lahat ng tao control mo eh. Hindi lahat ng tao pwede mong turuan eh. Yung iba kahit alam nilang mali, gagawin pa rin nila. Pero yun nga, as much possible, syempre, private life is private life. At napansin ko talaga pinapahalaga ni Papa H yung privacy niya, no? Yung privacy niya. Parang hindi na yung kasama sa ano natin dito eh, sa gawain natin eh. Bilang isang charity. Oo. Totoo naman. Oo. Lagi ko naman din in-explain sa Aside inyo. na yung private life sa gawain natin sa ano. Oo. Saka, huwag na natin pang himasukan yung masyado guys. Kasi ano pa tayo eh. Parang wala na tayong pakialam doon bilang sa kapwa natin, sa sarili natin. Kahit kayo po, hindi niyo magugustuhan na papakialaman ng isang tao ang buhay niyo. Oo. Di ba po? Tama naman. Saka ang halimbawa pa, ang usapan ng mag-asawa, gusto mo ba makalat pa ng iba at magkumalat at mas magulo pa? Oo. Di ba hindi kuya? Hindi naman kasi ako Diba, hindi ako mahilig ng ganun, Eds. Oo, Hindi ako mas mahilig kung kayo na lang mag-aayos ng mag-usap. dalawa. Oo. Hindi kasi yung May iba, private. pagka may nabalitaan lang, Marites. ay, papakalatin ko ito, ano ko ito, ano ay si Edo, ganyan, di mo inan si Bensi, ganyan. Ang bira. Sa kanila na. Talaga yun kasi alam mo Papa Eds, ito, agree ako sa sinasabi mo. Kaya lang talagang tandaan natin, may mga let's admit, may mga ano talaga ang pag-iisip. Baloktot ang pag-iisip. Kahit buhay mo gusto pakialaman. Kasi usually nandiyan ka sa social media. Kahit nga mga artista eh. Basta may mga ganyang mga supporter or fans, hindi naman marami yan eh. Usually, iilan lang naman yan. At let's admit, kahit sa artista, nangyayari yan. Kahit yung pinaka-buhay nila, talagang inahalungkat. Lalo na yung mga basher. Lalo na ang gumagawa niyan talaga basher talaga, no? Kung meron mga toxic na supporters, meron mga ilan lang yan. Gusto nilang halungkatin yung buhay mo. No, at ang masakit, tinadama yung privacy mo. Eh, yun nga. Yun yung sinasabi ni Papa Eds. Dinadama yung privacy niya. Di ba, Lintek? Lang po Sa yun. kanila lang yun, guys. Para naman tayo yung walang mga walang pinag-aralan. Saka, Bakit ang ganun, guys? parang hindi nyo naman pinagdaanan na nagiging binata at dalaga. Oo. Kayo naman talaga. Diba? Okay, pero sinabi ni Julie Mox dito parang hindi nyo napagdaanan yung binata at dalaga. Diba nangyari naman yan eh. Totoo yan. Kung hindi kayang ayusin ng isang, sino kayo para maayos pa yun? Mas mahihirapan kayo din eh. Oo. Sa ano na yun, sa amin na yun, sa amin na yun para ayusin. Kung maano man, payo lang huwag niyong gagatungan na kung ano, pangit ng ganun, lalong makakasira eh. Yan, sa mga basher, para sa inyo po yun. Oo. Diba? Ni-real talk talaga ni Papa Eds, ano? Oh. Ano? Naimasmasan kayo guys. Oh, 'di ba? Lagi kong ina-explain 'yan. Alam niyo 'yan kapag ako nag-explain about sa mga basher, sa mga private life ng isang tao. Lagi ko pong pinapaliwanag sa inyo. Hindi kayo matigas din ng nguso ng mga ng mga basher eh. Pero ang mga basher kasi 'yan siguro kasama 'yan inggit. Ingit yan. Tapos ayaw nilang sumaya kayo. Oo, yung may ganyan, totoo yun. Tapos ayaw nilang umangat ang buhay nyo. Nandyan, Totoo kasama yun, lahat yan. Totoo yun. Kaya yung iba naman din, pang-apat, may pagtingin sa'yo. May Pinamatin dito ng Papa Eds eh. Yung may pagtingin sa'yo. Parang mas pipiliin ko yung yung choice ni Kuya Gilo Mag sa huli. Yung
may pagtingin sa'yo. Ayaw kay Beyonce. Kaya sinisiraan kayo. Okay, pag nasiraan kayo, na ano na kayo sa isa't isa, di aagawin ikaw kay Beyonce. Yung tek yan tingin sa kabila. Ganon yan. Kayo guys, sa mga supporters natin, no? Ano mga comment nyo doon sa sinabi ni Kuya Judo Mag? Feeling ko, iba may gusto kay Papa Eds, ano? Pero sana, alam nyo guys, yung nangyari ngayon talagang lesson learned sa lahat to. Especially yung nangyari kay Beyonce, no? Sana maging maingat tayo sa mga comment natin, no? At the same time, sana maging okay na rin si Beyonce. No? At for sure, maging okay yan. Kasi may sabi nga ni Papa Eds, privacy. Ibig sabihin, mas gusto niya pinag-uusapan privacy. Di ba, no? Yan ang nangyayari kaya hindi sila masaya hanggat hindi kayo nasisira. Totoo yan, ganun talaga. Ganyan ang Pilipino, guys. Pilipino, parang crab mentality. Oo. Ibabagsihilain ka pa baba. Hindi Pababa. na lang hindi na Maging lang masaya. makontento sa sarili ba? Oo. Oo. Dapat maging masaya sana Ganun, tayo. Mahirap mayroong ganun sa katawan na inggit ka at Kasi kapag meron ka nun, Eds, hindi ka masaya sa buhay mo. Totoo yan, Pag may ganun ka, hindi ka masaya sa buhay mo. Lintik yun. Yung family mo hindi masaya. Hindi. Yung buhay mo hanggang doon na lang. Oo. Sa totoo lang. Ang buhay mo, guys, kapag ganun ka. Makontento sa sarili mo Kasi kung dapat, kung ano ka naman, masaya ka na. Hindi mo na kailangan makialam sa ibang tao Oo. Kaya lang kasi Papa Eds, may mga marites kasi. Tsaka nasa social media ka ayaw mo man sa gusto dahil hindi public figure ka na hindi ka naman private life kung private ka kasi talagang naniniwala ako kunwari hindi ka masyadong nagpo-post sa Facebook, hindi ka kilala sa social media, wala makikialam sa buhay mo kasi hindi ka naman kilala hindi ka sikat pero kapag nasa social media ka, public figure ka, asahan mo, talagang ahalongkatin yung buhay mo. Sa ayaw mo man at sa gusto. May gagawa at gagawa niyan. Pero syempre, hindi ko naman ini-encourage na gawin yun, guys. Mali kasi yun. Kaya lang, ang pinupunto ko lang dito, once, you became as a public figure, you need to anticipated, yung buhay mo, mababago talaga yan. Yung private life mo noon talagang magiging public na. At ang masakit, and let's admit, in reality, talagang hahalongkatin yan ng mga tungaw. Ang ano lang dyan, Papa, is mag-iingat ka lang palagi. Yun ang ma-advise ko sa'yo. At tama namin sa mga sinasabi mo. Agree ako dyan. At nakita ko kasi man of focus ka. Talagang yung focus ni Papa Eds, kahit ano mangyari, yung love life niya, hindi niya binabanggit sa public yun masyado Mas gusto niya private Pero syempre, dahil charity vlogger siya, nakapokus siya sa pagtulong sa kanyang beneficiary. Diba? Ganun yung ganyan na lalaki. Masaya ka na sa mga nakikita mo lang. Kasi malay mo, yung mga, malay kapag may lang. nakikita kang gumanda ang buhay, malay mo, kamag-anak mo natutulungan, hindi mo alam. Kasi kahit sabi mo na, yun pala kamag-anak mo sa ibang lugar, yung natulungan, Saka- di ka maging masaya. Saka halimbawa, isipin nyo na lang. Kasi bilang kung masira ako, maraming mapaperwisyo. Totoo yan. Maraming mapaperwisyo. Totoo naman yung Papa is pag nasira siya. Maraming mapaperwisyo. Tama naman. Ang dami niyang beneficiaries. Daming naninira sa akin ng walang pruweba, walang dahilan para Paano? Naisip ba ng mga basher na sobrang dami kong nasa likod na pinutulungan. Tapos, ang Para sa mangyayari kanilang dyan, gusto lang na, ito si Edo, ayoko ito, sisiraan ko. Oo. Paano na lang kung nahinto ka? Parang ang sama naman ng ugali ng basher para isipin para makasarili masyado. Oo. Na ito okay lang masira yan si Edo. Hindi Pero, nila naisip. Yung mga nasa babang matatanda, mga bata na tutulungan ko, Paano sila? paano sila? Kaya yun nga, paano kung nasira siya? Paano yung mga andami? Kaya nyo bang buhayin? Tama. Ayun, kaya nyo bang buhayin? Kaya nyo bang pag-aralin yung mga pinapaaral niya? Guys. Sila Romel, sila sila Melvin. Kaya nyo bang tulungan? Tama yan. Paano sila kung gano'n ang mangyayari? Sila Kuya Bal, sila Kaya Kalinga Kalinga Prab. Prab, Yan tayo. napilit nilang dinadown kaso hindi ba sila masaya sa mga nangyayari sa mga paligid? Na hindi lang po
300 plus na kung pag sama-samahin mo lahat ng mga natulungan ng mga Oo, madami. mga Biruin mo na lang kung mawala ang kalingap ngayon. Diyos ko po. Malaking part na rin yan sa Government, natin, sa government. Sa atin. Sa Malaking lugar natin tulong talaga. dito sa Camarines Norte. Makabawasan baga sa... Malaking kabawasan sa problema ng gobyerno yan, sa totoo lang. Yes. Malaking tulong sa gobyerno. Di nyo, ang saya-saya nga ni Governor Padilla Oo, saka sa isipin nyo mga lang ibang din. Yung mga beneficiary kagaya ni Bensi. Wala yan sa sitwasyon ngayon kung wala namang tulong. walang Hindi siya kalingap. makakapag ganito, hindi siya makakanong bonggang lahat Oo. ng granding bagay na natatamo niya ngayon kung wala. Hindi lang si Beyonce. Baka mas mahirap pa nga. Yung sa tingin niyo nahihirapan siya ngayon. Oo. Isipin niyo na lang kung walang kalingap. Kung walang kung si Lolo para ng partner niya. Tingin niyo sa... Grabe. Lo! Pero alam mo, real talk naman yun. Paano kung si Lolo yung ka-partner niya? Ang tao lang guys, kung si Lolo, hindi naman sa pagbasa, dinagaya mo si Papa, totoo naman yun. What if kung si Lolo yung partner ni Beyonce? Baka yung karir ni Beyonce, di ba, hindi naging matunog. Diba? Hindi naman si inano ni Papa Ed yun eh. May pinupunto lang siya dito na kung dahil nga pinupunto niya rito kung walang kalingap, syempre hindi rin matutulungan si Beyonce. Hindi natin makikilala, di ba? Ako nakilala ko si Beyonce through the kalingap eh. At syempre, mas napalapit ako sa kanila nung naging mag-jowa. Ay! Nung maging magka-love team sila. Magka-love team, Magahit na naman yung mga basher, Syempre, jowa din. tulong. walang Hindi siya kalingap. makakapag ganito, hindi siya makakanong bonggang lahat Oo. ng granding bagay na natatamo niya ngayon kung wala. Hindi lang si Beyonce. Baka mas mahirap pa nga. Yung sa tingin niyo nahihirapan siya ngayon. Oo. Isipin niyo na lang kung walang kalingap. Kung walang kung si Lolo para ng partner niya. Tingin niyo, saan tayo hahanto ngayon? Baka si Hirap Beyonce na andun pa sa kanilang... Nandun pa rin sa bahay, dagat. dagat. Tapos yung mga ginagawa ni Kuya Bal, Oo, hindi po magawa ng iba yan. hindi yan kaya. Mahirap yun, tularan. Tapos yung mga beneficiaries, yung mga hindi nakakaranas ng mga bongga-bonggang debut o birthday, nararanasan nila ngayon. Mahirap yun, bihira yung mag-gano. Oh, Ngayon, sa totoo nga lang, ngayon lang ako nakakaranas din ng mga ganyan, sumama sa mga party-party na ganyan, na sobrang engrande. no, diba? Bihira yun sa mga ganyang bata, lalo na Dahil- kung walang pera. Dahil sa kalingap. Mhm. Siyempre, wala naman mga sponsor kung walang ang kalingap eh. Kasi hindi nyo makilala yung mga beneficiaries kung wala kami mga kalingap. Oo. Sa totoo lang po. Kaya sila Kuya Bal at Kalingap Rob talaga, yung community na to, marami nang nag-down pero never Oo. nilang Guys, ano natin, pangalagaan natin yung pangalan natin sa Kalingap. Oo. Yung mga magbabash sa Kalingap, guys, i-depend natin, guys. Kaya nga. I-depend natin yung mga kasamahan natin. Ay, nag-premiere ka daw, Eds. Mga alas 12 pa yun. Ay, So anyway guys, ayan so nagsalita na si Papa It's dito Hindi ko na kayo pahabain to guys itong Pero para sa akin, very well said Papa It's sa mga paliwanag mo. At yun nga, tama naman din siya doon na mag-focus na lang tayo sa mga bagay na ikabubuti, no? At ako, nakikita ko naman, no? In private nag-uusap yan at baka nga ngayon okay na si Beyonce. Siguro labas lang siya ng sama ng loob, no, nasaktan yung bata, no, si Beyonce. Syempre kahit naman sino guys, masaktan dun sa comment na sinabi sa kanya na kumag. Siguro nabigla lang din naman yung nagsabi. Hindi naman po sinasadya yun. Laging nagtatawa. Kaya naniniwala ako na mababait po ang Etsy, no, sa mga fandom ng Team Kalingap na talagang hinahangaan ko ang Etsy. Marami dyan mababait po talaga. So, kung may mga nakapasok man na nambabas kay Papa Eds, kay Beyonce, malamang sa alamang may gusto kay Papa Eds yan. Gusto lang pag-iwalayin si Beyonce sa si Papa Eds. Kaya Beyonce, magpakatibay ka lang, pabayaan mo yan. Ganun talaga sa social media. So, masanay ka na. And I'm looking forward sa inyo ni Papa Eds, no? At tuloy lang, huwag ka mapagod, no? At ang napapagod, ang sumusuko, ang laging talo. At ipakita ninyo inyong support sa isa't isa at pagmamahalan ni Papa Eds. Anyway guys,
Please comment down below kung ano masabi nyo sa ating video reaction dito sa live ni Kuya Gino Max. At syempre sa reaction ni Beyonce sa kanyang My Day sa Facebook. Anyway guys, this is Marzano again at samahan nyo ulit ako guys sa aking next video reaction. At laging tatandaan ng taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, mag-komento kayo sa ganda. And to God be the glory guys. Paalam po! Bye-bye!